Sumati nawa pong palagi ang lingap ng Panginoon, mga kapatid, at kanyang marapatin na tayo po'y kasangkapanin, gaya ng sinasabi ng awit ni Kuya. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa formal na programa ng atin pong worship service, mga kapatid. Salamat po sa Diyos at wini-welcome din po natin ngayon ang atin pong mga panauhin na nagpaunlak sa ating paanyaya sa kanila. Salamat po sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa. Sana po loobin ng Panginoon at loobin nyo rin po sa lalong madaling panahon. Tayo po'y magkasama-sama sa matuwid na paglilingkod sa Kanya. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay sama-sama ng pumalaot at atin pong pasimula ng ating mga pag-awit sa pamamagitan ng isang awit paanyaya. Awitin po natin ang numero 108, ang ating awit na may pamagat na Magtumibay sa Iglesia ng Diyos. Magsiawit po tayo ng may biyaya sa ating mga puso, mga kapatid. Awitin natin ang awit paalaala, numero 22 po sa ating mga himnaryo, ang ating awit na may pamagat na Sa Kabilang Buhay.
Bago po tayo dumulog sa ating pananalangin, mga kapatid, lubos nating ihanda ang ating mga sarili at sa mga naituturo po sa atin, lagi sana ay pinagbubulayan natin kung paano natin ito dapat na nai-apply. At salamat sa Diyos dahil tayo po ay tinuturo ang lubos sa lahat ng ikapagiging dapat natin. Yung mga maaaring suotan ng ikapapahamak natin ay naipakikitang maliwanag sa atin. Nagtuturo ang Diyos sa kanyang bayan, mga kapatid, upang tayo po ay sama-samang maging dapat sa Kanya. At sa matiyagang paghihimay ni Kuya sa atin ng mga detalye, nakikita natin ang halaga ng bawat katwiran. Kung minsan yung mga bagay na hindi na natin pinapansin, nakala natin maliit lang, pwede na yan, mga tipong mga ganon. Pero hindi po pala, mga kapatid, dahil may mga diwa na makikita tayo sa Biblia, kagaya po ng sinasabi sa Gs at 1 ng Ecclesiastes na ganito po ang sinasabi. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Yung pong munting kamangmangan lamang, sumisira na po ng karunungan at karangalan yan. E paano ngayon kung hindi yung munti lang? Gaya ng naipakita ni Kuya sa atin, kung alin pa nga yung pinakadakila, yun pa ang nawala sa iyo. No? Alin ba yung pinakadakilang tinutukoy natin? Nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, 13. At ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yung pag-ibig pa ang nawala sa iyo. Hindi po munting bagay yan, mga kapatid. Kung ano yung sana ay na-accumulate mo na, no, sa pagsunod, sa aral, yung sana ay naabot mo na sa tulong ng Diyos, pero pagkayan po, nahaluan na ng hindi pag-ibig, masisira po ang lahat, mga kapatid. Isang mabigat na bagay na yung ating mga pinagpagalan ay maiwala natin kasi tayo po'y napapasok ng demonyo sa kanyang mga ulok sa atin. Napakabigat po nung sinasabi doon sa 18 at 24 po ng Ezekiel na ang sabi po dito sa talata, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay bagas siya. Walang aalalahanin sa kanyang matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Kaya napakabigat po niyan, mga kapatid. Huwag nating hayaan yung mga ganyan sumapit sa atin. Kaya tayo po sagana sa aral para hindi tayo mawala sa pagsunod sa katwiran. Dahil pagka humiwalay ka, matuwid ka pero humiwalay ka sa katwiran, gumagawa ka na ng kasamaan, lahat na ng mga kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, yan na po. Pagka yan ang nakamatayan mo, walang aalalahanin sa iyong mga matuwid na ginawa. Kumbaga po tinapon mo ang sabaw. Wala kang pakikinabangan doon. Wala pong aalalahanin doon sa lahat ng ginawa mo. Pinaghirapan mo man yan, but in the end, ang ikinamatay mo at pinagkamatayan mo, yung ginagawa mong pagkakasala, baliwala po lahat ng yon. Kaya hindi tayo dapat mag-entertain ng kahit na kaunti na mga ulok ng dyablo sa atin. At nakita natin na naghalimbawa po si Kuya na hango sa Biblia. Yun pong nasa Santiago 1:20, ito ulok ng demonyo to Mawawala ka sa katwiran pagka ito ang nasa iyo. Sinasabi po sa Santiago, ganito mga kapatid, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Common po yan. Tayo kasi, meron tayong, pwede tayong magalit, ano? Pero pagka yan ang naiulok ng demonyo, gaya ng pinakita nga ni Kuya, akala mo parang okay naman, normal naman sa taong magalit. Oo, pero hindi normal para sa atin bilang mga Kristiyano ang magkimkim ng galit. Baka mamaya, after mo magalit, sige, yan iniwi-iwi mo na, nandiyan na sa puso mo, hindi na yan nawala,
napopoot ka na sa kapatid, magiging mamamatay tao ka. 3:15, sinasabi po yan sa unang Juan, mga kapatid, na ang sabi po ng Biblia, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo magiging dapat. Kasi hindi ka gumagawa ng katwiran. It defines kung kanino ka ngayon. No? Kasi puot na, galit na. Tingnan niyo yun, mga kapatid. Ano? Ang dami pong sirkumstansya sa buhay na maaaring pagdaanan natin. At diyan nagsasaksak ang demonyo ng ikagagalit natin. Pagka yung galit na yan, hindi nawala sa atin, hindi ka gagawa ng katwiran ng Diyos. Magiging mamamatay tao ka, napopoot ka na kasi sa kapatid. Hindi ka na umiibig. In other words, kabaligtaran po yun na i-twist na. Yung sana ay pag-ibig na nasa iyo, nabaligtad na, galit na, puot na ang taglay mo against mga kapatid natin. At yan po'y mabigat. Yung mga ganyang punto, mga kapatid, kung minsan napapalagpas po natin, kung tayo-tayo lang. Pero salamat sa Diyos, naipapakita po sa ating maliwanag yan. At oras ngayon para kung meron man pong namagitan sa atin kanino paman sa mga kapatid natin, mag-alis tayo, mga kapatid, ng mga ganyan. 4:31 ng Efeso, sinasabi po ni San Pablo ang ganito, ang lahat ng kapaitan at kagalitan, hindi kasi gumagawa ng katwiran ng Diyos yan, at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Kaya oras para tayo po ay magbulay, maglinis ng ating mga kalooban, magtanggal ng galit, kapaitan, yan lahat, pati yung masasamang akala na pinanggagalingan ng kung ano-anong mga issue sa pagitan ng mga tao, kung minsan kahit sa mga kapatid, alisin po natin yan. Let us not entertain that, mga kapatid, dahil yan po, mga ulok ng demonyo yan para tayo mawala sa pagsunod sa katwiran, magiging sa dyablo tayo pagka ganon. 3 Gs ng unang Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Napakaklaro po niyan, mga kapatid. Pagka ang ginagawa mo hindi katwiran, sigurado, hindi ka sa Diyos. Yun lang naman po yun. Pero pagkakatwiran ang ginagawa mo, sa Diyos ka. At yung katwiran na tinutukoy dyan, hindi katwiran kung ano-ano. Maaring ang tao po may mga matwid sa kanilang sarili, katwiran pang sarili. Pero ang pinag-aaralan nating katwiran, utos ng Diyos. 119, 172 ng awit, lahat ng utos ng Diyos ay katwiran. Yan po ang ating pinag-uusapang katwiran na dapat ay ginagawa natin para tayo manatiling sa Diyos. Pag nalihis ka na dyan dahil nasaksakan ka na ng poot, ng pait, ng galit, ng masasamang akala, no? Kahit sabihin mo, konti lang naman. Pero nandiyan dyan, hindi nawawala. Mauwi ka sa pagiging anak ng dyablo. Tayo po ay umiwas sa ganyan. Kaya oras ngayon para magpatawaran tayo, mga kapatid, maglinis tayo ng ating mga kalooban, masumpungan sana tayo ng Panginoon, gaya ng kanyang ibig. Bago po tayo manalangin, sama-sama tayong umawit ng ating awit panalangin. Awitin natin ang numero 1 sa atin pong mga himnaryo sa pagsambay patnubayan.